Alright, Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Let's see. Anong energy ng ating mga isda? This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading. Energy, okay? For the month of December, ano meron? Kabuhayan, kapirahan, kaibigan, negosyo, mga taong nakapaligid sa'yo. Any guidance and good news, please. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Kabuhayan, kapirahan, kaibigan, relasyon, mga taong nakapaligid sa'yo. Pisces energy, please. Advice and guidance for the Pisces people, please. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yan. Pisces. Collective energy ng Pisces, please. Collective energy ng mga Pisces. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Collective energy ng mga Pisces, please. Collective energy ng mga Pisces. Collective energy ng mga Pisces. Alrighty. So. Kamusta mga isda? Palangoy-langoy pa rin ba ang mga Pisces? The Empress. Okay, there's a wifey energy in this connection. Official partner, long-term partner, girlfriend, fiancé. Right now, this feminine feels so defeated. Maraming nawala sa kanya. Pero sabi niya, okay lang, kaya naman niyang ibangon. Because being the Empress, meaning she's very creative, she's very fertile with ideas, kung ano man yung nawala, if she feels defeated, kung may mga nawalang properties, pera, ipon, kung nalugi, negosyo, na bankrupt, nawalan ng trabaho, sabi ng mga Aquarians, yung feminine sa connection na to, laban lang, kayang-kaya. Alam mo yon, hanggang meron kang will to ilaban ang buhay mo. Okay? Kaya yan. Nagkaroon dito ng energy of like, naka-emotionally attached kayo sa bawat isa. Walang completely walking away from this connection. Hindi nyo in-expect ang like a emotional gap or parang naputol na intimacy sa inyong dalawa. But it is what it is. Sabi ng ating mga Aquarians, you're trying to be patient. Laban lang, okay? Alam mo naman kung ano naman yung gusto mo, which is pera, di ba? Ito yung mga edad natin na pag sinabihan ka, mukha kang pera, ay thank you, kailan ba darating yan? Saan yan makukuha, di ba? Okay. For most of you, may energy of like takot, mag-umpisa. Laban lang, okay? But I feel this is like an energy of calculated risk. May mga bagay na tatapusin, love connection, ending of friendship, ending of trabaho or negosyo, na kung naghihintay ka lang ng tamang panahon, perfect timing, no? Bago ka umexit and to run away. Okay. Maraming iniisip ang feminine sa connection na to tungkol sa kaperahan, kabuhayan. Iniisip niya yung paano yung mga bata. Nalulungkot din kasi walang pera. Eh, sino ba naman hindi malulungkot pag nawawala ng pera? Ano ba? Diba? There's a masculine in this connection na moving forward. Oh. This masculine is trying to move forward, to move towards the feminine. Meron siyang mga pangako. But feminine, be very careful kasi hindi ko nararamdaman na authentic yung offer. Hindi ko nararamdaman na kaya niyang panindigan. Hindi ko nararamdaman yung commitment, kung ano man yung apology, conversation, at anything solid na sasabihin ng masculine na to. Ingat. Para sa masculine na to, alam mo, very impulsive na yung masculine sa connection na to, Pisces ha. Because ito yung patalon-talon sa mga love connections. Parang ginagawang bar hopping. Okay, someone is trying to figure out kung ready ba talaga na ilaban pa ang, especially kung may involved na kasal, engagement, or stable connection, kung dapat pa bang ilaban ang love na to o talagang naging tama lang na totally layuan na ang masculine na to na nagla-love hopping. Kung may bar hopping, ito, love hopping. To the next daw siya. To the next. Okay. If you're manifesting abundance and happiness, the yellow crystal, Brazilian citrine, mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst,
grounding and protection of your emotions, your energy, the black crystal, Madagascar black tourmaline. Harmony to heal your heart chakra, Madagascar rose quartz, the pink crystal. Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse and bless, but enlightened guide. Okie so, nagkaroon ng confusion, miscommunication, block communication because someone is not fully committed sa relasyon na to, kaya nagdala ng so much confusion sa energy ng relationship, yung pagiging pickle-minded na committed ka ba? Kasi yung isa committed tapos ikaw nag-online shopping, nagsuswipe-swipe ka pa dyan ng potential options, okay? Someone feels like nagkamali siya. Okay, I feel the masculine in this connection, na-realize niya na nagkamali at nasaktan niya yung feminine. Nagkaroon dito ng parang block communication, katahimikan, because someone feels so hurt. Okay? The feminine in this connection felt like nagkamali siya sa binigay niyang pagmamahal at pagtitiwala sa masculine. Hindi naging madali na iproseso kung ano man yung mga nangyari in the past. Pinagpe-pray ng ating mga Aquarians kung dapat pa ba talaga magstay. Ito parang solid decision. Dapat pa ba talaga magstay o to permanently block and cut this connection already with the masculine. Because lagi na lang daw nagkakaroon ng feeling of defeat. Kumbaga every time natataya ka, lagi ka naman talo. Tumataya ka ng number 27, hanggang 26 lang pala. Okay, so talo ka lagi. Right now, someone is planning to send a message, magbigay ng effort, to reach out, especially right now, no, na maki-Christmas season. Someone feels broken-hearted, maaaring mag-apologize, or maaaring mag-Merry Christmas, okay? Let's see kung anong energy. Someone is already trying to release this connection. I feel the feminine in this connection is already letting go. Alam mo yung unti-unti, emotional disconnect, naghahanda na yung feminine na, pag hindi talaga ito nagbago, exit na siya. Okay? For now, sige, emotional detachment, pero sige, ultimatum, tignan na lang daw ng feminine kung maayos pa yung connection until March or June. Pag hindi pa rin, baka magkausap, and then eventually, pag hindi talaga, tsaka na mag-decide kung bibitiwan na ang connection na to or not. Okay? May fear ang feminine sa connection na to, kung magkakaroon pa ba ng kasunduan, or kung mai-improve pa ba ang relasyon na to by staying and giving another chance sa kanyang masculine. Until the end of March, I feel, pipigilan nyo na maghiwalay, na totally maghiwalay. Though hindi ko nararamdaman na kaya nyong ibalik agad yung dati because napakaraming pain na nangyari dito. Meron also again, no, na parang after giving another chance, I feel the masculine would again show the feminine na andito pa rin ang same old betrayal, same old lie sa connection na to. But someone would, kumbaga, may hope, no? May glimmer of hope sana na magkaroon ng pagbabago, but I don't feel na mangyayari yun agad. So, feminine, nasa sayo na to kung ilang chances at gano'ng katagal pa na chances at paghihintay ang ibibigay mo sa masculine. May mga toxicity na hindi matanggal-tanggal. But nakikita ko naman dito yung effort. But hindi talaga madaling magbago, na parang nag-effort sa simula and then parang nag-slide back, bumalik sa dati. Kaya the feminine might feel na parang it's all planned na kasinungalingan, pambobola, and love bombing sa side ng masculine. Na wala naman totoong long-term plans na ayusin ang relasyon na to. Okay? Pagdating sa relationship, hindi ko pa nakikita na maaayos to anytime soon. Merong mga toxicity at bad habits na kailangan mawala para magkaroon ng better energy ang relationship na to. Okay? So, manage your expectations pagdating sa pag-ibig. Silipin natin ang pera. Pisces, may nakikita ako ditong like potential loss of money or pagkakagastusan. So, manage your expenses, manage your spending habits. And ang nakikita ko lang din kasi dito ay may mga nangyayari talaga na sabihin natin hindi inaasahang gastos, bayarin, tungkol sa pamilya,
could be like mga bibilin para sa mga bata, sa nanay, kung kanino man. Baka ito ay tungkol sa Christmas season, mga regalo. Malaking pera. Okay? That's alright. Pisces, meron lang ditong guidance na maaaring magkaroon ng malaking gastos that involves family. Or maaaring maapektuhan ang family because of like loss of money na kailangan ng magtipid, na hindi na tulad dati, na kumakain sa labas every week. Okay? There's also a passionate connection here. May nakikita ako dito, masculine, if you're listening to this, may nakikita ako ditong third energy na maaari mong bitiwan. Kasi iisipin mo na parang hinuhut-hutan yung masculine nung third energy na to. Or, okay. May nakikita akong third energy or ine-entertain ng masculine sa connection na to, na third energy, nasasabihin niya na gastos lang yan. Siyempre, aside from the family or the official partner na meron siya, nagde-date din sila ng third energy na girl na to. So sabi niya, parang hindi naman magandang investment na parang nakakaubos lang ng pera ang vision na to. For some of you, itong masculine na to, may anak sa third party, sa isang babae, okay, sa mistress. Ang daming energy, no? May nakikita ako dito na hindi gusto, kung nagkaroon man ng pregnancy dito, hindi gusto, and it could be nawala yung baby or pinapatanggal ang bata na to, which is ang pangit pakinggan. Pipili yung masculine kung sino yung gusto niya. Okay? And dahil collective reading to, hindi ko masabi kung sino ang pipiliin niya kasi ang labo kung sino yung pipiliin niya. Okay. Meron ditong isang love connection that the masculine feels like soulmate niya. At yun ang babalikan niya. For some of you, yung official person ang babalikan. Kung kanino may family, kung kanino may anak, kung sino yung original na empress, kung sino yung original na girlfriend or asawa. But for a little part of this population ng Pisces, I feel someone would choose the bawal na pag-ibig or the mistress energy. May chismis. Okay, of course, someone would feel unloved, na hindi siya pinili. Okay, masculine, if you're listening to this reading, ingat sa paggawa ng desisyon because may nakikita ako dito na maaring you're blinded by lust. I'm not saying love. You're blinded by lust. For those masculine na pipiliin yung third energy, okay? Again, this is a collective energy. Kasi ang nakikita ko dito is maaring magkamali yung masculine ng pipiliin niya. Nasasabihin niyang hindi pala ito yung love na gusto niya at nagkamali siya. Until the end of March. Okay? Let's see. Hopefully, makagawa ng mga tamang desisyon dahil hindi biro na ayusin ang mga ganitong klaseng pagkakamali. You know, na parang hindi mo pinili, nakabuntes, or may nakikita din ako for some of you na hahanap ng, you know, na parang i-terminate ko ano man tong bata na to na hindi naman ready, na hindi daw pwedeng malaman ng public, okay? O hindi daw dapat malaman ng pamilya because this masculine is a committed connection already. And that's sad. Kung hindi man ganon, it's like itatago ang babae na to at bibigyan na lang ng enough money para wag ka nang magpakita or tatawagan na lang kita kapag for whatever sustento. May papatahimikin lang na sa probinsya ka na lang or dito ka na lang. Wag mo kong guluhin, wag mo kong tatawagan, papadeposito na lang kay kumpare. And this is a very complicated situation and I hope hindi to para sa'yo kasi napakasakit ng sitwasyon na to. Alright? And that would be the Pisces reading for the month of December. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Pisces!